Magandang gabi mga ka-mercenary, shout out nga pala sa'yo, Ascal9411. Salamat at nagpadala ka uli ng tulong, salamat po. Maraming salamat rin po sa inyong lahat mga solid na sumusuporta sa channel na ito. Ang nakaraan, akala ng ating bida na si Rosaline ay isang mabuti at mienhing babe, kaya alang nang marating nila ang kwarto ng kinaroroonan nito, mga nagliliparang gamit ang sumalubong sa kanila. Matindi ang kalungkutan, galit sa puso ni Rosaline, nawala na ito ng pag-asa na gagaling siya, kaya kahit mabuti at tunay ang hangarin ng ating bida, hindi na niya ito pinaniwalaan pa. Kaya puwersahan ng pinasok nila Ghislaine itong si Rosaline, at gagamutin ito sa pamamagitan ng puwersa. Pagpapatuloy, isang malakas na tulak sa balikat ang iginawad ni Belinda kay Rosaline, marahas siyang idiniin sa malambot na kama. Anong ginagawa ninyo? Isang alingaw ng takot at galit ang kumawala sa lalamunan ni Rosaline habang sinusubukan niyang kumawala. Ngunit sa isang iglap, sinunggaban naman ni Wendy ang kanyang mga binti at mahigpit na ipinako sa kutsan. Bitawan niyo ako, sabi ko, bitawan niyo ako. Nagpupumiglas si Rosaline na parang isang hayop na nasukol, ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa dalawang babaeng humahawak sa kanya. Ang bawat pagpalag niya ay tila lalo lang humihigpit sa pagkakatali ng kanyang mga paa at kamay. Mayordomo, ano bang ginagawa mo? Tawagin mo ang mga sundalo. Ipahuli ang mga walang hiyang ito. Bakit nakatunganga lang kayong lahat? Umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw sa bawat sulok ng mansyon, isang sigaw na puno ng pagkabigo at pag-asa na may tutulong sa kanya. Subalit ang mayordomo, na may gusot sa mukha dahil sa pag-aalala, ay umiwas lamang ng tingin. Sa kanyang isipan, labis na ang sapilitang panggagamot na ito. Ngunit utos ito ng Marquess ng Branford, at wala siyang kapangyarihang tumutol. Kapag nabigo ito, naisip ng mayordomo, tiyak na may dadanak na dugo. Kung hindi magtagumpay ang panggagamot, hindi lamang si Ghislaine at ang kanyang mga kasama ang mananagot. Maging sila, ang mga sundalo at katulong na nagbingi-bingihan sa utos ni Rosaline, ay hindi maliligtas. Pinagsisihan ng mayordomo ang pagrekomenda niya kay Ghislaine sa Marquess. Kailan may hindi niya inakala na haantong sa ganitong kaguluhan ang lahat. Nang mapagod na sa walang saysay na pagpupumiglas at pagsigaw, unti-unting nanghina si Rosaline. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humihingal siya ng malalim, saka pa lamang pumasok si Ghislaine sa silid na tila walang anumang nangyayari. Hindi naman ito parang paghuli sa isang mabangis na hayop, sana'y naging mas madali kung pumayag ka na lang sa panggagamot. Sinuklian siya ni Rosaline ng isang tingin na puno ng pagbabanta, mga matang nais pumatay. Ikaw, sa tingin mo ba makakalusot ka sa ginagawa mong ito? Alam mo ba kung sino ako? Abay, narito ako para gamutin ka. Kaya syempre, kilala ko kung sino ang pasyente. Papatayin kita. Kung hindi kita magamot, patay na rin naman ako, walang kabuhay-buhay na sagot ni Ghislaine. Baliw, demonyo kang baliw, sabi ng dalaga. Napatulala si Rosaline, hindi na makahanap ng tamang salita para isumpa ang lalaking nasa harap niya. Kailan may hindi pa siya nakatagpo ng isang taong ganito kahirap kausapin? Una sa lahat, suriin muna natin ang iyong kalagayan. Hoy, paliwanagan ninyo ang silid. Sa isang salita lamang ni Ghislaine, nagdagsaan ang mga katulong sa loob, hinawi ang makakapal na kurtina at sinindihan ang mga ilaw sa paligid. Habang lalong nagliliwanag ang silid, lalo namang nagsimulang manginig ang mga mata ni Rosaline sa ilalim ng kanyang maskara. Anong binabalak mo? Susuriin ko ang iyong mukha. Tanggalin na natin ang maskara, pwede ba? Huwag. Nang lumapit si Ghislaine, muling nagpumiglas si Rosaline, puno ng takot. Pumapasok ang sikat ng araw. Hindi ko pwedeng tanggalin ang maskara ngayon. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtutol, nanatiling matatag at hindi natinag si Ghislaine. Kahit na nahihiya ka, wala tayong magagawa. Para magamot ka, kailangang tanggalin ang maskara. Hindi ko kailangan yan. Oo, tama ka. Hindi mo kailangan ng mga bagay tulad ng maskara. Sisiguraduhin kung hindi mo na kailanman isusuot ang ganyang kapangitan. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Ang biyaya ay dumarating sa mga naniniwala. Habang nagsasabi ng mga bagay na walang katuturan, tinanggal ni Ghislaine ang maskara. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang mukha ni Rosaline. Ang balat nito ay namumula,
tila napaso sa apoy, at natutuklap. Narinig niyang lumala ang kanyang kondisyon habang ginagamot, ngunit hindi niya inasahan na ganito kalubha. Maging ang mga tao sa paligid ay napasinghap sa gulat, napatikip sa kanilang mga bibig. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Rosalyn kasabay ng pagtama ng sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa maikling sandaling iyon, mas lalo pang lumala ang kanyang balat. Mabilis na tinakpan ni Ghislaine ng kanyang katawan si Rosalyn at sumigaw sa mga katulong. Isara ang mga kurtina, ngayon din. Kahit na naisara na ang mga kurtina, inabot pa ng matagal bago kumalma si Rosalyn. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hahayop ka, iyon na lamang ang sumpang kaya niyang ibigkas. Paanong ang isang taong nagsasabing gagamutin siya ay siya pang lalong nagpolala sa kanyang kalagayan? Nang makita ang nagbabagang galit sa mga mata ni Rosalyn, napakamot na lang sa ulo si Ghislaine at bahagyang umiwas ng tingin. Mas malala ito sa inaasahan ko, Aminado siyang pagkakamali niya na hindi niya pinigilan ang mga katulong sa pagbukas ng kurtina. Ngunit sa mga tala na nabasa niya sa nakaraang buhay, hindi nabanggit na ganito kalubha ang kondisyon. Gayunpaman, ang sakit mismo ay hindi nagbago, kaya dapat ay yumapekto pa rin ang panggagamot na kanyang binalak. Basta't makakayanan ito ni Rosalyn. Tapos na ang pagsusuri. Ngayon, ituloy na natin ang tunay na panggagamot. Sa isang kumpas ni Ghislaine, dinala ng mga naghihintay na katulong ang gamot. Simula ngayon, iinuman mo ang gamot na ito tuwing umaga at gabi. Napangiwi si Rosalyn. Isang napakasamang amoy ang nagmumula sa tasa. Anuman ang mga halamang pinaghalo roon, ang likido ay maitim na parang putik. Sa tingin mo, iinuman ko yan. Iinuman mo. Panipi tandang pananong panipi. Hawak ni Ghislaine ang mangkok ng gamot sa isang kamay, habang ang isa naman ay idiniin niya sa ilang bahagi ng kalamnan sa leeg ni Rosalyn. Labag sa kanyang kalooban, kusang bamuka ang bibig ni Rosalyn. Gaano man niya subukang isara ito, hindi niya magawa. Habang tumatango, ibinuhos ni Ghislaine ang gamot sa kanyang bibig. Glog, glog, tunog ng pag-inom nito ng gamit na pinainom ng ating bida. Kahit may natapon, pumasok ang karamihan sa likido sa kanyang lalamunan. Sa sandaling malunok niya ang gamot, nagsimula siyang masuka. Ang lasa nito ay nakakagulat sa sama, na tila namanhid ang kanyang dila. Paano sa mundo nakatimpla ang sinuman ng gamot na parang hinukay mula sa kailaliman ng impyerno? Nais niyang isuka ang lahat, ngunit pinipigilan siya ng kung anumang punto na pinindot ni Ghislaine. Walang iyaka, nainom ko na, kaya pakawalan mo na ako. Tapos na tayo, di ba? Tapos na, hindi pa. Gamot lang ito para tumulong sa panggagamot. Ang totoong gamutan ay hindi pa nagsisimula. Sa tingin mo makakalusot ka sa ganitong pagtrato sa akin. Gaya nga ng sinabi ko, kung hindi kita mapagaling, patay na rin ako. Walang magbabago kahit magwala ka pa riyan. Nagngalit ang mga ngipin ni Rosalyn, puno ng pagkabigo. Sa kawalan ng pag-unawa ng lalaki, sisiguraduhin kong papatayin kita. Kapag tapos na ang panggagamot, sagot ni Ghislaine na may bahagyang ngiti, sigurado akong magbabago rin ang isip mo. Sa pagkaunawa ni Rosalyn na wala ng saysay ang paglaban, isang malalim na paghinga na lamang ang kanyang pinakawalan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nagniningning sa pagnanasang pumatay, na tila ba sa isip niya ay pinapaslang na niya si Ghislaine ng paulit-ulit. Nang maramdaman ng mayordomo na bahagyang huminahon na ang sitwasyon, maingat siyang nagtanong. Posible po bang magamot talaga siya? Masasabi kong may ideya ako kung ano ang sakit na ito. Nagulat ang lahat ng nasa paligid sa kumpiyansa ng kanyang tugon. Agad na humingi ng kumpirmasyon ang mayordomo. Talaga po bang alam ninyo kung ano ang sakit na ito? Oo, alam ko. Napuno ng pagtataka ang mukha ng lahat, ngunit para kay Ghislaine, ito ay isang bagay na siguradong sigurado siya. Maaaring hindi ko alam ang proseso, pero hawak ko ang sagot. Marami akong sinaliksik tungkol dito, bulong niya sa sarili. Sikat ang Marquess ng Branford, kaya naman maraming impormasyon tungkol sa kanya. Ang sakit ni Rosalyn at ang lunas dito ay nakatala ng maigi sa kasaysayan. Ngunit hindi naman niya maaaring sabihin na, nakita ko na ang lahat ng ito sa hinaharap. Iniwasan ni Ghislaine ang mga mausisang tingin at akmang sisimulan na ang panggagamot ng muling magsalita ang mayordomo, ayaw palampasin ang pagkakataong malaman ang sanhi.
Ano po ang sanhi ng sakit? Kahit ang mga tanyag na doktor at pari ay hindi ito matukoy. Sa loob-loob ni Ghislaine, nagsimula siyang mataranta. Hindi ko alam, ano nga ba yun? Ang totoo, wala siyang ideya sa sanhi. Para siyang isang mag-aaral na alam ang problema at ang sagot, ngunit hindi naiintindihan ang solusyon sa pagitan. At natural lang iyon. Nilaktawan ko ang mga paliwanag at dumiretso ako sa sagot. Mahilig magtala ang mga iskolar ng lahat ng bagay, daan-daang pahina ang isinulat nila tungkol sa mga eksperimentong ginawa para lang matukoy ang sanhi at lunas ng sakit. Masyadong mahaba ang nakasulat, kahit pataglay niya ang pambihirang memorya, hindi niya maaalala ang isang bagay na hindi naman niya binasa. Ngunit hindi ito ang tamang oras para umamin na wala siyang alam. Nagpasya si Ghislaine na pagandahin na lang ang anumang nalalaman niya para makalusot. Ganito kasi iyan, wala sa balanse ang katawan niya. Balanse, tama, sobrang lamig ng katawan ng binibini, at iyon ang nagiging sanhi ng problema. Ang mga sintomas ni Rosalyn ay dahil sa pagbara ng daloy ng kanyang mana na dulot ng malamig na enerhiya. Kaya naman, simple lang ang lunas. Kailangan lang niyang tunawin ang enerhiyang iyon gamit ang mana upang maalis ang bara. Hindi ko nga lang alam kung bakit nandoon ang enerhiyang iyon. Bago pa man magsimulang magtanong ang mga tao ng mas malalim, minadali na ni Ghislaine na tapusin ang kanyang paliwanag. Kaya, sa oras na maalis ang enerhiyang iyon, sa sandaling iyon, isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Rosalyn. Sobra-sobra na nga ang init sa katawan ko, manggagamot na huwad. Sumingit ang mayordomo upang magdagdag. Totoo po iyon. Palaging mainit ang katawan ng binibini, at sensitibo siya sa init. Lahat ng mga mata ay muling bumaling kay Ghislaine, ngunit ngayon, puno na ito ng pagdududa. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Ghislaine. Oo nga naman, kung malamig ang katawan niya, bakit siya nilalagnat? Haha, binibini, baka nalilito ka lang. Nagulat ka dahil ang katawan mo ay malamig ngunit pakiramdam mo ay mainit. Ikaw ang nalilito, mariing sagot ni Rosalyn. Ngunit walang kakurap-kurap at buong kapal ng mukha na sumagot si Ghislaine. Dahil sobrang lamig ng loob ng iyong katawan, ang init ay lumalabas. Ang init na naiipon sa iyong balat, kapag sinabayan pa ng sikat ng araw, ang siyang dahilan kung bakit hindi mo ito makayanan. Pinagtagni-tagni niya ang lahat ng kanyang nalalaman, isinalansan sa paraang magmumukhang kapanipaniwala. Tila may naliwanagan, sunod-sunod na napatango ang mga nakikinig. Umubra ba? Maging si Rosalyn ay natahimik, tila natanggap na rin ang kanyang paliwanag. Hey, hindi pala biro ang maging doktor. Nakahinga ng maluwag si Ghislaine at akmang ipagpapatuloy na ang gamutan. Ngunit si Claude, na kanina patahimik, ay biglang nagsalita. Kung ganoon, bakit siya nagkaroon ng ganitong kondisyon? Naman, itong lalaking ito pa. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Paano ko malalaman kung bakit siya nagkaganyan? Hayaan mo na lang akong gamutin siya para matapos na. Iyon ang gusto niyang isiga, ngunit napakaraming nanunood. May malumanay ng ngiti, ipinatong ni Ghislaine ang kamay sa balikat ni Claude. Masyado naman palang mausisa ang ating punong tagapamahala, ano? Kung bakit ito nangyari, kamo? Aray, kamahalan, masakit po. Matatanggal ang balikat ko. Dahan-dahan lang po. Sabi ni Claude dahil naiinis si Ghislaine na dumagdag pa ito sa mga nagtatanong. Ipinanganak na siyang mayroon nito. Nang sabihin niyang ito ay lika, naging mapagduda ang ekspresyon ng lahat. Ngunit wala silang maisagot. Kung sasabihin kong lika na ito sa kanya, anong magagawa nila? Sa isang pangungusap na iyon, pinatahimik ni Ghislaine ang lahat. Wala na tayong oras, kaya hanggang dito na lang ang mga paliwanag. Wala nang tanong. At tubiling nagsiatras ang lahat, may bahid ng panghihinayang sa mga labi. Sa wakas, makakapagsimula na rin tayo. Nagawa niyang simulan ang panggagamot, ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Kung hahayaan lang niya ito, marahil ay ayos lang. Ngunit ang paggamot dito sa kasalukuyang lumalalang estado ay lubhang mapanganib. At higit sa lahat, ang kawalan ng tiwala ni Rosalyn sa kanya ay isang malaking problema. Ang panggagamot na ito ay magdudulot ng impyerno ng sakit, kahit pahanda ang kanyang isipan. Isang sakit na mas gugustuhin pa niyang mamatay. Kung hindi niya ito makakayanan, maaari talaga siyang mamatay. Nalagpasan niya ito sa nakaraang buhay niya, pero hindi ako sigurado ngayon.
Noong mga panahong iyon, marahil ay tiniis niya ang lahat dahil sa galit na pinalaki ng patuloy na pangungutya sa kanya. Nakapagtataka, ang nakatuklas ng paraan ng panggagamot na ito sa kanyang nakaraang buhay ay walang iba kundi si Rosalyn mismo. Matapos ang kanyang arranged marriage, namuhay siya ng tago, hindi kailanman ipinakita ang kanyang mukha sa publiko. Bilang anak ng isang makapangyarihang pamilya, hindi man siya hayagang minaltrato, imposibleng hindi niya naramdaman ang mga mapanlibak na tingin mula sa lahat ng dako. Dahil sa dinanas na kahihiyan, tumigas ang kanyang puso sa paglipas ng panahon. Gamit ang kanyang matalas na isipan at matibay na determinasyon, kalaunan ay natuklasan niya ang lunas. Ngunit sa mga oras na iyon, huli na ang lahat. Kahit nagamot niya ang sakit, bahagyang tagumpay lamang ang natamo. Ang bar sa daloy ng kanyang mana ay nag-iwan ng pinsalang hindi na kailanman maaayos sa kanyang katawan. Kahit gumaling siya sa sakit, hindi na siya nakalabas at nanatiling sakitin, hanggang sa pumanaw makalipas ang ilang taon. Kaya gaano man kasakit, kailangan niyang tiisin ito ngayon. Pakiusap, magtiis ka lang. Kung mabibigo ito, hindi lang ang binibini ang mamamatay. Ang pagkabigo ay hindi isang pagpipilian. Kung mabaigo siya, mamamatay si Rosalyn, at siya mismo ay mahaharap sa isang sitwasyong napakahirap takasan. Huminga ng malalim si Ghislaine habang hawak ang kamay ni Rosalyn, pinapakalma ang sarili. Kung ikukumpara sa dati niyang buhay, tiyak na mas mahina ang kanyang kalooban at pag-iisip ngayon. Mas matindi ang magiging dagok sa kanya dahil sa ikli ng panahon ng paggamot. Kakayanin niya kaya, sa isip-isip ni Ghislaine. Gaya ng isang espada, ang tao ay lalong tumitibay kapag hinubog sa gitna ng mga pagsubok. Maging siya, na dati isang pabayang hanggal, ay nagkamit lamang ng katatagan ng isip matapos dumaan sa ganoong proseso. Ang Rosalyn sa kanyang harapan ngayon ay isa lamang mahiyain at marupok na dalagita mula sa mataas na lipunan, wala nang hihigit pa roon. Kailangan kong magpatuloy ng may buong pag-iingat. Dahan-daang pinadaloy ni Ghislaine ang kanyang mana sa katawan ni Rosalyn. Makararamdam ka ng isang kakaibang enerhiya sa sandaling ipasok ko ang aking mana. Masakit ito, pero kailangan mong tiisin. Iyon lamang ang tanging paraan upang magamot ang iyong karamdaman. Ano? Gulat na tanong ni Rosalyn. Sisimulan ko na. Napalunok si Rosalyn sa biglang pagiging seryoso ng tono ni Ghislaine. Teka, delikado ba ito? Sa nanginginig na tinig, nagtanong si Rosalyn, ano ang dapat kong tiisin? Ano ang sasakit? Hindi sumagot si Ghislaine. Itinuon niya ang buong atensyon sa paggalaw ng kanyang mana. Gaano man kabisa ang isang gamot, hindi kailanman kayang sipsipin ng katawan ng buo nitong enerhiya. Isang maliit na bahagi lamang ang nananatili sa loob. Kailangan kong makuha ang enerhiya bago ito kumalat at mawala. Mabilis na kumalat ang mana ni Ghislaine sa buong katawan ni Rosalyn, hinahabol ang asensya ng gamot. At ngayon, kailangan ko ng tumagos. Ang mana ni Ghislaine, na may halong init, ay nagsimulang pilit na tumagos sa nanigas na lamig sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Rosalyn. Isang biglaang pagyanig ang naramdaman ni Rosalyn, na parabang may nabasag sa kanyang kaloob-looban. Agad itong sinundan ng isang alon ng nakapangangilabot na sakit. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, hindi na napigilan dahil sa tindi ng sakit. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na puwersang tumutusok sa kanyang katawan mula sa lahat ng direksyon. Hindi, kulang ang salitang, tumutusok, para ilarawan ito. Para siyang tinatarakan ng isang matulis na sibat na walang awang pinupunit ang kanyang kalamnan. Ang nakasusukang lasa ng gamot na ininom niya kanina ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Kailanman sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakaranas ng ganitong uri ng paakit. Kung nalaman niya lang na ganito kasaklap ang mangyayari, sana ay tumakas na siya kanina pa. Buong desperasyon niyang binawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Ghislaine, pilit na kumikawala. Teka, itigil mo. Ang mayordomo at mga katulong na nakatayo sa malapit upang tumulong, ay nabigla sa kanilang nasasaksihan. Bakit siya nagdurusa ng ganito habang ginagamot? Posible kayang isa talaga siyang huwad na manggagamot. Ginoo, sigurado po ba kayo sa ginagawa ninyo? Tanong ng mayordomo. Mahigpit na hinawakan ni Belinda ang nagpupumiglas na katawan ni Rosalyn, habang mariing ipinipikit ang kanyang mga mata. Si Ghislaine,
pinagpapawisan habang pilit na kinokontrol ang kanyang mana, ay nagsalita. Kung magpupumiglas ka, mas lalo lang itong sasakit at magiging delikado. Pakiusap, magtiwala ka sa akin at tiisin mo ito. Ayoko, pakiusap, itigil mo na. Mula pa sa simula, walang tiwala sa pagitan nila. Gaano man niya sabihing magtiwala ito at magtiis, hindi yun magiging madali. Habang pinapanood si Rosaline na namimilipit sa sakit, tumigas din ang ekspresyon ni Ghislaine. Gaya ng inaasahan, hindi ito madali. Kahit na buong kumpiyansa siyang nagsimula dahil alam niya ang solusyon, hindi ibig sabihin na simple lang ito. Gumagamit ako ng paraan na mabilis at epektibo, pero ang sakit ay hindi nababawasan. Hindi siya sigurado kung kakayanin itong tiisin hanggang sa huli. Pumutok ang labi ni Rosaline dahil sa tindi ng kanyang pagkagat dito. Ngunit, dahil sa mas matinding sakit na nararamdaman sa buong katawan, hindi niya man lang napansin ang sugat. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Matapos suriin ni Ghislaine ang kanyang panloob na kalagayan, agad niyang binawi ang kanyang kamay. Kung ipipilit pa niya, maaaring mapahamak si Rosaline. Wala siyang pagpipilian kundi huminto, kahit na mas kaunti ang natapos niya kaysa sa kanyang orihinal na plano. Kinakalkala niya ang 2 linggong palugit para sa mga ganitong aberya, ngunit ngayon ay tila magiging kapos pa iyon. Hihinto muna tayo sa ngayon. Magaling ang ginawa mong pagtitiis. Bagamat hindi gaanong umusad ang paggamot tulad ng inaasahan, unang araw pa lang naman. Kung bibilisan niya ng kaunti, matatapos pa rin niya ito sa loob ng 2 linggo. Ang tunay na problema ay kung kakayanin ba ni Rosaline na tiisin ito hanggang sa dulo. Ipagpapatuloy ko ang paggamot mamayang gabi. Si Rosaline ay hirap na huminga at hindi man lang makasagot. Nang maingat siyang binitawan ni Belinda at Wendy, bumagsak na lamang siya sa kama. Nang matapos na ang paggamot, mabilis na nagsalita ang mayordomo. Bilasan ninyo, tingnan ninyo ang kalagayan ng binibini. Nagmadali ang mga katulong at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Matapos siyang ayusin, kumuha si Ghislaine ng isang dakot ng cosmetic cream at nagsimulang ipahid ito ng makapal sa mukha ni Rosaline. Sobrang dami ng kanyang inilagay na tila isang buong garapon ang mauubos nila araw-araw. Nang makita ito, maingat na nagtanong ang mayordomo, paumanhin po, hindi po ba masyadong marami iyan? Kailangan niya ng ganito karami. Si Rosaline, na nakahiga na parang walang malay, ay mahinang bamulong sa halos hindi marinig na tinig. Sinubukan ko, pero hindi kinaya, buwisit kang manloloko. Ito ay dahil hindi maayos na nakontrol ang panloob na enerhiya. Makakatulong ang cream na ito na mapanatili ang init sa balat, na magpapabilis sa paggaling hanggang sa matapos ang paggamot. Bagamat hindi kasinungalingan ang epekto nito, hindi naman talaga kailangang maglagay ng ganoon karami. Ito na ang pagkakataon para kumita pa ng extra, hindi ko ito palalampasan. Lihim na napangiti si Ghislaine. Kung ganito karami ang gagamitin nilang cream araw-araw, mangangailangan sila ng malaking supply. Binalak ni Ghislaine na singilin ang bayad sa paggamot ng walang anumang bawas kapag natapos na ang lahat. Dahil mayaman naman ang pamilya, tiyak na babayaran nila ang ilang garapon ng cream ng walang tanong. Habang pinapanood si Ghislaine na lihim na nagagalak, nagngangalit ang mga ngipin ni Rosaline. Hindi problema ang pagpapahid ng cream. Kaya niyang gawin iyon kahit sa loob ng 1 taon, hindi lang 2 linggo. Handa na rin siyang lunukan muli ang karumal-dumal na gamot kung kinakailangan. Ngunit ang sakit na ito ang bagay na hinding-hindi niya kayang tiisin. Gagagawin mo, ulit ito. Oo, sa loob ng 2 linggo. Oo, umalis ka na, pakiusap, itigil mo na. Wala na siyang lakas para gumalaw, kaya ang tanging nagawa niya ay magmakaawa habang lumuluha. Paano niya matitiis ang ganitong uri ng pagdurusa sa loob ng 2 linggo? Ang tanging naiisip niya ay sana may dumating na lang para patayin ang demonyong ito sa kanyang harapan. Nagkunwari si Ghislaine na walang narinig, isinuot muli ang maskara sa mukha ni Rosaline at sinabing, kung gayon, magkita tayo ulit mamayang gabi. Siguraduhing bantayan ninyong mabuti ang silid ng binibini. Naghalinhina ng mga mersenaryo sa pagbabantay sa pinto upang matiyak na hindi makakalabas ng silid si Rosaline. Bagamat hindi mapakali ang mayordomo kung dapat ba nilang ipagpatuloy ito, hindi na siya nakialam. Dahil sa pagiging maasikaso ng mayordomo,
nakatanggap si Ghislaine at ang kanyang mga kasama ng pinakamataas na antas ng hospitalidad. Sa oras ng pagkain, tanging mga pinakamasasarap na putahe ang inihahain, at ang mga damit na ibinigay sa kanila ay pawang mga mamahalin. Anuman ang kanilang naisin ay agad na inihahanda sa isang kumpas lang. Gayunpaman, kahit na para silang nasa paraiso, ang bawat araw para sa mga kasama ni Ghislaine ay parang nakaupo sila sa mga nagbabagang uling. Muling nagpatuloy ang ating bida sa panggagamot kay Rosalyn. Lahat ng iyon ay dahil sa paghihirap ni Rosalyn. Habang patuloy na binabasag ni Ghislaine ang mga baradong daanan ng kanyang mana, lalo lamang lumalakas ang kanyang mga sigaw. Itigil mo na, pakiusap, itigil mo na. Kaunti na lang, tiisin mo pa. Gaano man karaming salita ang sabihin ni Ghislaine, wala ni isa sa mga ito ang tumatagos sa kanyang pandinig. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan niyang tiisin ang ganitong klaseng sakit. Imposibleng tawaging paggamot ang isang bagay na ganito. Isang sigaw na puno ng galit at pagbabanta ang bumusag sa katahimikan ng silid. Papatayin kita. Isinusumpa ko, papatayin kita. Tama na. Ngunit ang mga salita ay tila hangin lamang na dumaan sa tainga ni Ghislaine. Walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kung hindi natin ito aayusin ngayon, malamig niyang tugon, ikaw ang tuluyang mamamatay. Wala akong pakialam. Itigil mo na. Sambit ni Rosalyn, pilit na kumikawala. Nang makitang hindi matinag ang lalaki, ibinaling niya ang kanyang puot sa mga alipin na nanginginig sa isang sulok. At kayo, itigil niyo ang pagdadala sa akin ng pesteng gamot na yan. Bigyan niyo ako ng 2 linggo, at uubusin ko kayong lahat. Namutla ang mga abang alipin. Sa isang banda, ang utos ng Marquess ng Branford na tulungan si Ghislaine ay isang batas na hindi maaaring suwayan, kamatayan ang katumbas. Sa kabilang banda, ang banta ng senyorita ay parang isang pangako ng mas malagim na wakas. Wala silang pagpipilian, sabay-sabay silang lumuhad, ang mga mukha'y basang-basa sa luha. Pakiusap, senyorita, kawan niyo po kami. Hindi na natiis ng mayordomo ang tanawin. Hamarang siya sa pagitan ni Ghislaine at ng naghihirap na dalaga. Ginoo, siguro'y dapat muna tayong magpahinga. Kitang-kita ang paghihirap ng senyorita. Mas makabubuti sigurong kumonsulta muli sa Marquess. Isang kamay ang damapo sa kanyang balikat, marahan ngunit may bigat na pumutol sa kanyang mga salita. Magpahinga, tumanggi, kumonsulta ulit. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ghislaine. Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang bigat ng sitwasyong ito? Sa tingin mo ba ay may oras pa tayong huminto? Pero, huwag kang magsalita ng kalokohan, mariing sabi ni Ghislaine. Hindi lamang buhay ko ang nakataya rito, kundi ang karangalan ng buong pamilya ko. Alam niyang walang saysay ang pakikipagtalo. Sa halip, nilaybot niya ng tingin ang mga takot na alipin. Dalhin ninyo ang lahat ng halamang gamot at kagamitan dito sa silid, utos niya. Mula ngayon, ako na mismo ang maghahanda ng gamot. Kakayo po mismo, Ginoo. Halos pabulong na tanong ng mayordomo, hindi makapaniwala. Ang isang maharlikang tulad ni Ghislaine na gagawa ng gawain ng isang alipin, isa itong malaking kahihiyan sa buong sambahayan ng Marquess. Ngunit sa tindi ng pagwawala ni Rosalyn, ano pa nga ba ang kanilang magagawa? Mula sa kanyang higaan, tinitigan ni Rosalyn si Ghislaine ng mga matang nag-aapoy sa galit. Ang kanyang mga utos, ang kanyang posisyon, ang kanyang pagiging isang Branford, lahat ay walang halaga sa lalaking ito. Kahit isang prinsipe ay hindi mangangahas na. Trituhin siya ng ganito. Itigil mo na. Hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko, itigil mo na. Sigaw na pagwawala ni Rosalyn. Sisimulan ko na ang panggagamot. Walang emosyong sagot ni Ghislaine. Hindi ko kailangan yan. Mukha ko ito. Karapatan ko ito. Lumayas ka. Sino ang nagdala sa peking doktor na yan dito? Ngunit hindi nakinig si Ghislaine. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang palso ni Rosalyn. Bitiwan mo ako, bitiwan mo ako, papatayin kita. Itawag mo si ama. Ngayon din, nagpumiglas siya ng buong lakas, ngunit sa pagitan ng mga bisig ni Belinda at Wendy na pumipigil sa kanya, ang lahat ay walang saysay. Tulad ng dati, sapilitang ibinuhos ni Ghislaine ang mapait na likido sa kanyang lalamunan at sinimulan ang masakit na proseso.
Isang sigaw na hindi na lang basta sigaw ng pagtutol, kundi isang sigaw ng pagkasira. Ang sakit na gumapang sa kanyang buong katawan ay parang kidlat na tumunaw sa lahat ng natitira niyang tapang. Gumuho ang kanyang depensa, binitawan niya ang lahat, sumuko na siya, kasabay ng isang mahinang ungol, dugo ang nagsimulang damaloy mula sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na kanina'y halos pumuti na, ay marahang pumikit. Senyorita, sigaw ng mayordomo, ang mukha'y larawan ng purong takot. Isang huling, pidgel na daing ang kumawala kay Rosalyn, na parabang nararamdaman na niya ang malamig na yakap ng kamatayan. Tama na, hindi ko na kaya. Sa sandaling iyon, napangiwi rin ang mukha ni Ghislaine. Pest, kung ipipilit ko pa, mamamatay siya. Nagtiimbagang siya at dahan daw ang binawasan ang daloy ng mana. Hindi siya nagkamali sa proseso. Ang katawan mismo ni Rosalyn ang hindi nakayanan ang puwersa, ang mga daanan ng kanyang mana ay pumutok. Ang kanyang katawan, na dati nang mahina dahil sa matagal na pagkukulong, ay tuluyang bumigay sa tindi ng sakit. Sumuko na siya ng tuluyan. Napagtanto ni Ghislaine, ang paglaban ni Rosalyn kanina ay nangangahulugang mayroon pa siyang kagustuhang mabuhay, kagustuhang iwasan ang sakit. Ngunit ngayon, ang walang tigil na pagpapahirap ay dinurog maging ang kaloobang iyon. Malinaw na naabot na ng kanyang katawan at isipan ang sukdulan. Kailangan niyang maging mas maingat, mas mabagal. Ngunit kasabay nito ang isang mapait na katotohanan. Delikado ito, sa ganitong takbo, hindi ako matatapos sa itinakdang oras. Nagkamali ba siya ng tansya? Hindi, sapat ang oras. Mas malala ba ang kondisyon niya kaysa sa inaasahan? Oo, ngunit hindi pa rin imposible. Isa lang ang sagot. Ang problema ay ang kalooban ni Rosalyn. Dahil wala na siyang pagnanasang tiisin ang gamutan, ang kanyang katawan ay sumusuko bago pa man ito maabot ang tunay na hangganan. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, isang tinig ang pamunit sa kanyang pag-iisip. Si Belinda, na nakahawak pa rin sa walang malay na si Rosalyn. Ginoo, kailangan niyo nang tumigil. Bakit kaya sinabi ito ni Belinda? Ano kayang nangyari na sa dalagang si Rosalyn, tuluyan na kaya itong namatay? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!